Yo, 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 welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! So yun, may bisita tayo ngayon. May bago tayong bisita. Walang iba. Kung hindi si Maji. Aye, mga G, grade great. Kilala nyo na, aye, walang safe. Aye. So, pare, bago tayo mag-usap-usap sa mga tropa dyan, no, na walang brotherhood, kulang sa masculine role model, pare, kiniklaim na namin yan. Dito kayo manood, mag-subscribe na kayo. Para di namin kayo, hayaan na mawalan ng landas. Tawag nyo? Malinis ng landas. Maligaw. Dito yan, pare. Diretso tayo dito. No? So, welcome din sa mga above na nanonood dyan na chinichicks ni Monching. Kinang ina, may isang nag-send sa akin, family mo na. Naka-AI. So, sobrang gusto siya ng AI, pare. In-AI yung mukha niya, katabi. Tapos may bata dito, puta naka-AI din. Si SJ. Grabe si SJ. Mahal na mahal ka, pare. Gagawin sa nakakatuwang ginawa niya mga yan. Pinost niya. Yung picture ko, AI din picture ko. Tapos kunwari nagbibigay ako ng wedding ring. Basta ang context ng sinasabi niya, agree ba kayo na si 8 Asset ang nag-aangat ng dangal na mga katulong? Kasi narinig mo ba yan na sinasabi ko sa mga episode namin yun na bigyan ng dangal ng mga katulong? Kasi ang kwento nun, kaya ako ginawa yun. Kasi nung nag-viral yung mga video namin nito sa Pusuan Laruan, inaano nila na kung may problema ka sa babaeng karir ang pipiliin kaysa ako, kasi gano'n yung question eh. Kung lumalabas, sinasabi ng babae, mas importante yung karir niya kaysa sa akin. Sabi ko, ayoko dyan, ayoko sa ganyan. Mga comment ng mga tao, hanap ka katulong. So sa akin, ina-insulto niyo yung mga katulong. Ginagawa niyo pang-insulto yung katulong. Sabi ko nga, mas pipiliin ko pa yung katulong kaysa ganyan. Kung mas importante pala sa iyo yung karir mo, okay na ako, sa katulong na lang ako. Sa'yo ba? Okay ba sa'yo yung katulong, Gra? Papiliin kita. Mayaman na babae pero sobrang crazy o katulong na broke pero submissive? Para sa akin, pare ko, lang. Sa uri ng lalaki kasi na ako, ako pre, nakukuha ako sa act of service eh. Kumbaga, napapansin ko sa akin, pagka maganda yung service sa akin ng waiter, nagbibigay ako ng maayos na tip, pare. Tsaka gumagaan yung pag maganda rin yung service. Kaya nga Bukod doon, tinatandaan ko yung pangalan niya. Wala akong waiter na pag maayos yung service niya sa akin. Siyempre may kita ko yung pangalan ng waiter sa gilid ng damit niya, di ba? Pag maayos yung service niya sa akin, tinatandaan ko yung pangalan niya, binibigyan ko siya ng maayos na tip. So basically, isipin mo paano pa kaya sa babae. Oo. Diba? Kung maayos ang service ng waiter sa akin, bibigyan ko siya ng maayos na tip. Kung maayos ang service ng babae sa akin, ibibigay ko yung buhay ko sa kanya, pare. Much more pa, di ba? Much more walang pa. dope doon, pare. Walang dope doon, ibibigay ko yung buhay ko sa Ano kanya. pipili mo? Crazy chick na mayaman o katulong na broke? Yo, kailangan ko ng maayos na service, pare. Kung katulong yun, bakit hindi, di ba? Okay lang din, no? Hindi mo nagmamatter talaga, no? Tawag nito. Tingin ko, sa akin lang, based lang sa edad ko, tsaka sa level na nasaan ako ngayon. Kung usapang pera, may mga time talaga na gugustuhin kong kunin yung pera. Gets mo? Pero, in a long term nga rin, thinking, darating din naman sa point na kaya natin gumawa ng sarili nating pera eh. Na galing sa sarili nating kamay, galing sa sarili nating utak din eh. So, tingin ko hindi magmamatter ang pera na pinoprovide ng babae kung wala yung peace dun ba? Galing. Tama yun. Totoo yun. At nag-a-align tayo dun, pre. Kasi nga, sabi mo kanina, tayo mga lalaki naman, since tayo yung provider, di ba? Sa atin yung pera nanggagaling. Hindi nga nagbi-make sense na yung pera ng babae. Idagdag mo pa yung craziness niya. Kumbaga, parang sakit na sa ulo. So, agree ako dun sa'yo, pre. Sa totoo lang na, ako rin, gusto ko rin ng act of service eh. Pagka sinisilbihan ako ng babae. Di ba? Masarap sa pakiramdam. So, kung manggagaling pa yun sa babae, doon na ako. Diba? Anin ko yung pera doon nga, pera ng babae, wala akong pakialam doon. Doesn't make sense. Dagdag mo pa yung craziness niya. Anong plus ko doon? Anong plus doon, pre? Walang plus eh. Totoo, kaya niya, may magandang babae doon sa Shakey's kanina, tinanong, ano daw pangalan mo?
Ako muna. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo lang mag-amoy mabawang mo pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop. Meron tayo sa Shopee, Black Praising by Sadao. Link nasa description. Okay, kilala nyo na si Maji, di ba? So, isa daw, no? Hari ako ng hip-hop underground. Okay? Walang makakapala. Kung gusto mo pumalag, gumawa ka na ng kanta. Payag ka pa doon. Ano, boxing ulit? Pag... Sagot ni Gra. Comment mo na. Siyempre, ano eh. Alam mo pre, kung basketball player ako, Nagkaano na pre, first time na kagka-frontahan to yung mga ganitong shit. Hindi pre, kung basketball player ako, tapos rapper si Sadao, pre, susuporta ako 100% sa Sadao. Eh, rapper din ako pre. Payag ba ako na siya yung pinakamaangas? Hindi, kala ko isasagot mo. Hindi pa mainstream na ako eh. Kala ko isasagot mo ba? Hindi rin naman yun yung market na gusto ko eh. Okay. Hindi ko rin gusto yung mainstream market pare ko eh. Mas gusto ko maging totoo ako, mas gusto ko maging versatile, mas gusto ko maging vulnerable sa market ko. So basically, kung gusto mo maging vulnerable sa market, underground na kaya tumanggap sa'yo eh, di ba? Totoo. Nabangan nyo nga pala yung boxing namin. May mga sparring kami, nagpaikot kami. Yan. Nakalaban din niya si Josh on point, pare. Solid to si Gra. Talagang sumama siya sa amin. Kasi nga, ako naniniwala ako na bago tayo maging friends, magsama muna tayo sa mga ganong klaseng pain ba. Kasi hindi lahat ng lalaki, pare, kaya makipagpalitan ng mukha eh. Kayang humarap sa lona eh. Diba? Ang daming mga lalaki na, lalaban ako, di kita iiwan. Pero, pakita mo muna, di ba? Testingan, no? Pagdating na testingan, nagkakapit-pitan na ng bayag eh. Yeah, totoo yun, pare. Ikaw din naman nagsabi kanina, di ba, na mas maganda bago mo kunin prutas, sama mo na kayo sa plate. Totoo. Actually, di rin ako tawag niya to, di rin ako against doon. Gusto ko nga rin paano kayo nag-screening, pare. Sa totoo lang, nung sinabi sa akin sa daw yun, no shit, mas nagustuhan ko tong screening na ito. Sabihin ko kung bakit. Pagpakilala ka muna. Ayun talaga yung promotor na, no? Screening namin. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Kung seller ka ng Shopee at Lazada, merong drop-off hub dyan sa Better Living Parañaque, LV Trading. Ang swerte nyo at swerte ko rin. Kasama namin si Gra ngayon. Agree nga ako doon, pre. Kasi nga, sabi ko rin sa kanila kanina, mas genuine yung nakapagsuntukan na tayo kaysa sa mag-inuman. Usually ganun eh. Pagka lalaki gusto mong pumasok sa circle namin, inom tayo. Inom, no? Pero nangyari kasi, hindi lumalabas na yung tunay na ugali. Minsan, pa-demure, di ba? Tapos pre, pag inuman, may pride pa yung bagong makikilala nyo, parang di papadaig, di ba? Ako nga eh! Oo, Ako nga eh! yan. At Di least ba? pag nag-boxing na kayo, wala na kayong ego kasi nag-hug na kayo, nag-boxing na, nagsapakan na kayo. Ano ba gusto nyo? Hindi pa kayo nagsawa sa ring? Kanina pa kayo nag-round 2 dyan? Mag-aaway pa ba kayo after? Umay na nga kayo dun eh. Kaya nga kanina, nung first time ko siya nakita, nagkakilala kami nung magkakita kami sa gym. Okay, sige, ganyan. Pero may wall pa. Pero after nung sabi ko kay Gra, tangin na yan, di ba? Magalas ng laban natin, di ba? Nagganon na kami, ginanong ko siya. Kasi mas magaan, pre. Mas magaan talaga yung feeling pagkatapos ng sparring. Kaya yun talagang gusto ko. Oo. Yeah. Tsaka para sa akin naman, sa perspective ko, kaya ako rin gusto rin yung screening na yun. Kasi hindi naman yung uri ng tao na ako eh. Kasi kung hindi ako yung uri ng tao na gano'n, ba't ako dadaan dun? Kung ako yung uri ng tao na nag-drugs na lang, tangina di ako mag-boxing, mag-drugs na lang ako sa bahay ko. Di ba? Parang gano'n, di ba? O di ako yung uri ng tao na naghahanap ng comfort. Ba't ako sasama sa boxing nyo? Mag-trip na lang tayo din. Parang gano'n. Yun yung... Actually, parang yun yung bumubuhay sa akin lately. Tawag nito, dinaan ako ni GOD sa lifestyle na na pinipit-pit ako ba, shredding. Dinaan ako ni GOD siya, shredding pace ko. So lately talaga, yun yung nagbibigay ng life sa akin, yun yung nagbibigay ng buhay sa akin. Every time I feel pain, every time na nagsasuffer ako, yun yung nagbubuhay sa akin, yun yung nagbibigay ng battery sa akin. Sabi ko nga kaysa daw kanina, malamig yung kalsada. Pagka nakakaramdam ako ng lamig, hindi siya metaphor eh. Direkto da siya na pag nakakaramdam ako ng lamig, demotivated ako. Pero pagka
napapawisan ako, naiinitan ako. Parang, Mabalik yung passion. yeah. Kasi nga, kaya confident din ako na ipasok din si Grass sa training. Kasi nga, nakikita ko rin naman na nagtitraining talaga siya. Di ba, ina-upload mo yung mga videos mo sa Facebook. So sabi ko, makakasabay ito. Imposibleng hindi. Di ba? At agree. gusto hindi ni Grato. Di ba? Yeah. So, yun, dahil pumunta nga siya, so, ayun, masarap yung sparring namin kanina. May dagdag ko lang. Ako kasi kaya gusto ko yung ganyang banding muna. Naniniwala ako na kapag takot ka sa mga ganong pain, suntukan, palitan ng mukha, coward ka rin sa grupo eh. Parang darating yung time pag tinesting tayo, hindi na to boxing pag tinesting tayo, bumaliktad yung buong internet na naman sa atin. Kasi pwedeng bukas di ka nila mahal. Yeah, totoo. Pwedeng bukas mahal mo ako ulit ng mga tao buong Pilipinas. Next week, di na naman ako mahal ng Pilipinas. Most hated motherfucker. Most hated ka na Diba? naman. Bibitaw ka na? Parang yung bilog mo na yon, yung tao na yun doon sa bilog mo. Kami pare, ang dami nang pumasok sa amin, nadalaan na kami, pre. Naniniwala kami, kung kaya mo may pagpalitan ng mukha, wala na sa'yo yung trash talk sa internet. Oo, pre. Hindi ka na masasaktan sa ganun. Totoo yun, totoo yun. Ikaw ba, bro? Kailan ka pumasok sa Kailan mo nahiligan pumasok sa boxing? Anong sa'yo motivate? Tawag nito, nag-start talaga ako nung bata kasi talaga ako, war freak ako na uri ng bata. Ay no, tinan mo yung kamay ko, para kung kapin ako, tinan mo. Dito. Tinan mo yung kamay ko, ako na uri ng tao, war freak ako na uri ng tao. Mahilig ako sa, hood ako lumaki. Mahilig ako sa mga riot dati, sa mga away dati. Yun yung naging lifestyle ko. Saan? Saan ka Sa Santa Ana eh. Shoutout sa Santa Ana. Shout out sa Santa Ana. So, napakain ako ng ego o ng paniniwala na aggressive ako sa suntukan o kaya ko talagang kumain ng tao. Parang ganun yung paniniwala ko before. Okay. Tapos, merong sinasabi lagi sa akin ni Goodson, charot kay Goodson, na nakaka-humble nga daw talaga ang boxing. Na once you start boxing, ma-humble ka rin talaga niya at some point. Tapos, may abang ako eh. Nung time na hindi pa ako na-humble ni G.O.D., may abang ako. Kumbaga, ma-humble ba ako ng boxing? Parang, tangin na, kinakain ko nga yung mga, parang ganun ako dati. Totoo nga, nakaya ko. Oo, parang ganun ako talaga, pre. Ano natutunan mo? Ito, magugustuhan na to. Go. So yun, nag-start na ako ng boxing September last year. So wala pa akong 1 year talaga. Then na-humble talaga ako ng matindi. Sobrang na-humble ako ng matindi sa punto na hindi na ako minsan napipikon ako pagka may nakatitig sa akin ng masama eh. Kumbaga pag may nag-i-initiate na Ego, that's ego, pag may nag-i-initiate sa akin, lalo na tingin ko sa sarili ko, ako sa graduate eh. So tingin ko minsan pag dinadowngrade ako na itong pussy na to, tinulame na to, parang pinapakitaan ko agad ng muscle eh. Yo bitch, ano ka ba? Parang, di ba wala lang, meron akong baril dito, puta ka mo. Legit yan, pare. Talaga. Yeah. So nung na-boxing talaga ako, pre, na-humble talaga ako. Na-humble ako kasi yung mga tinitignan ko dati na kayang kumulata sa akin, hindi sila yung mga ganung uri ng tao na kumukulata sa akin. Yung mga tinitingnan ko ng tao na kayang kumulata sa akin, yung mga malalaki katawan eh. Yung mga mukha maaangas eh. Tangina, hindi ko papalagan to. Kulatahin ako neto eh. Pero yung mga kumukulata sa akin, si Jim Pre mo ang neto eh. Oo, mga payatot na mga mukhang... Yo. Yan ang solid sa boxing, mga payatot pa. Wala akong hate sa Bisaya. Bisaya manday ko eh. Tangina, puro Bisaya yung mga bubog sa akin eh. Makunat sila par, legit, makunat talaga. Makunat. Ilocano, Bisaya, makukunat. Damn. Ang tank build din, no? Pagkalabas sa nanay, tank build ka agad yung mga, Bisaya, no? Tank build. Hindi, compliment yun. Totoo. Diba? Ang lakas eh. Parang matik eh. Alam mo tol, kahit nagbaboxing na ako, natatakot ako sa pure breed Bisaya na yung, alam mo yung lumaki sa buhat. Iba yung muscle nila, tol eh. Kahit maliit sila eh, ganyan, di ba? Oo. Alam mo yung pag nagsuswing sila yung bumbo, yung ayoko pag tinamaan ako ng Tsaka yung mga chin, pre. Ako ng Chin. Ang lalaki ng chin dito. No? Sabi ko parang, Imagine mo sarili mo. gifted eh. Na masuntok ng full swing ng full build na Bisaya na kargador. Puta, hindi ko ma-imagine, pre. Paplakda ako ng pre. Gifted. Pare, nauna ako mag-bodybuild bago ako mag-boxing, nauna ako mag-gym. Gym, okay. So, nung nag-gym ako, yun talaga yung maangas sa mata ko, yung mga malaki katawan. Pag nakakita ako ng nakaganon, inan to, angas na itong hayop na to. Parang ganun siya sa mata ko.
Pero nung nagbaboxing na ako, Naiba. naiba talaga yung perspective ko, Jeng. Naiba talaga. Sobrang iniba ni GOD yung perspective ko. Minsan pag nakakita ako ng malaki katawan, tingin ko na, tangina, kaya kong kulatain yun. Ganun ko na tinitignan yung malaki katawan, pre, kasi alam ko na, pag sinuntok ako niyan, di naaabot yung hook sa akin yun eh. Hindi naman umaabot yung hook ng malaki katawan, pre, so sobrang laki ng muscle nun, tangina. Hindi, wala flexibility kasi wala. Pero agree kasi marami ring mag-agree sa sinabi mo na yun. Kasi nga, syempre, pag tayo, bata, pag malaki, malakas. Ganon, di ba? Perspective natin, pag malaki, malakas. Pero pagka sa sports, iba eh. Kaya Diba, nga eh. pagka more payat nga, ngayon, mas takot na ako sa payat kasi alam mong flexible to, mabilis tong gagong to. Pero gago, doon naman ako sa malaking katawan, no? Huwag kayo papayakap. Pag niyakap kayo ng bodybuilder, pre, sabi ko sa inyo, di na kayo makakawala. Yung mga ganitong timbang natin, 60, 75, pag niyakap tayo ng bodybuilder, mahirap na makawala. Unless nakapag-jiu-jitsu tayo, di ba? Pero Lugi boxer eh. ang perspective ko lang naman sa punto na yun, pare ko. Sa akin lang to sa uri ng lalaki na ako o sa uri ng lalaki na gusto kong maging doon ko na-realize na muscle don't make sense, you know. Mas gusto kong protektahan pa rin yung babae ko, yung pamilya ko sa away o sa gulo. Hindi natin alam, di ba? Malay mo, dumating yung araw na magkaroon yung bully yung anak ko, tapos yung tatay niya, bully rin. Paano ko paprotektahan yung anak ko? O di ka, dumating yung araw na atakihin yung pamilya ko, paano ko paprotektahan yung pamilya ko? So, tingin ko mas realistic o mas kailangan ko sa buhay ko yung combat. Mas dangerous na uri ng lalaki ako. Mag-agree ako sa'yo. Kasi yun nga eh. Kung papapuntahin mo sa kung ano talaga yung kailangan, di ba? Yung need mo talaga as a, padre pamilya, katulad ko. Anong mas kailangan? Paano mo, fighting skills mo talaga, hindi muscle. But yun nga. Kasi pag may pumasok na magnanakaw, gaganon-ganonin mo. Gago, may ginawang meme na ganyan si pre. Paano yan? Si Kippy Man. Si Kippy Man may ginawang meme na ganyan. Matakot ka! Ganonin mo ng puro flex. May ginawang, alam din nila yun, parang open din yung mga Ano, mic stander ka na? tawag dito. Ayaw mo na magsalita? Paano, mic stand ka na? Hinahayaan ko lang sila, Uche. Hinintay ko lang maubos yung sinasabi nila. Hindi kasi mag-agree human din mic yung ka na dyan, dyan? pre. Mag-agree yung mga bodybuilder dyan kasi sila mismo gumagawa ng meme. Di ba si Kippy Man gumawa ng meme yun. Laki ng katawan nun. Nakita mo katawan ni kilala mo si Kippy Man, pre, sa internet. Kasi malaki katawan nun. May binanggaan niya yung punching bag. Tapos nalagay doon boxer. Binanggaan yung punching bag. Binaxing niya. Tapos Muay Thai naman, hindi ba niya? Muay Thai. Tapos binangga siya nung punching bag, lumabas dito bodybuilder. Pak! Pumupost na ganun. So, di ba, alam nila yun na may mga ganun nga. Pero syempre, message naman natin sa mga tropa natin dyan, di porket bodybuilder, ganun na, parang mamalitin mo na, yari ka rin dyan, di ba nga, pag nahawaan ka dyan. Depende sa track na pinili nila eh, di ba? May mga tao na pinili nila yung bodybuilding eh. Pero, ang pinaka-lesson talaga sa akin sa boxing ko sinabi ko na kasi daw yun nung una nagkita kami. Karamihan ng mga tao talaga, minamaliit lang nila yung capabilities nila sa combat skills, 'di ba? Sinabi ko sa iyo kumakain tayo. Na isa talaga yung sa pinaka-realization ko na nagba-boxing talaga ako, na karamihan talaga ng mga lalaki mali yung sinabi ko kanina. Ino-overestimate lang nila yung capabilities nila sa fighting skills o sa combat. Kasi katulad nga ng sabi ko kanina, nung hindi pa ako nagba-boxing, tingin ko halimaw ako mamugbog. Diba? Tingin ko marami akong sugat sa kamay, tas war freak ako, feeling ko, kaya kong kulatayin lahat. Agree. Pero nag-boxing na ako. Ako dati halimaw magmahal. Yung bata. Ako pinakahalimaw magmahal. Okay nang yan. Ayun, lumamig. Going back to sa boxing. Tama ka doon na overestimate yung sarili. Sinabi ni Pete dyan, kay si Laurente, shoutout sa'yo Christian Pete Laurente, galing nun pare, pro na yun tropa natin yun. Sabi niya doon, kaya maangas yung mga Pinoy na hindi pa natetesting yung kasi hindi pa nila nakikita yung resulta nila, makipagsuntukan. Pero once na mag-box ka, nakita mo sa sarili mo, and then na-humble ka na parang, I need more. I need training. Gusto ko pa na maraming training. Tingin ko ganito yun pare ko. Ito pinaka-basic na explanation lang to pare ko. Maji, graduate ako Hindi ako magsisinungaling sa inyo, maniwala kayo sa akin. Hindi ako magsisinungaling sa inyo.
'di ba, ginugoofy ka nila sa internet, 'di ba? Maraming rappers na gumugoofy sa'yo. Maraming rappers na tawag nito, feeling nila mas entitled sila sa'yo, 'di ba? Gang, nagboxing kami dalawa ni Sadaw. Kasi nagboxing kami dalawa ni Sadaw. Nung unang nagbaboxing kami, kalmado lang talaga ako. May mapapanood nyo sa video yan, kalmado lang ako. Kumbaga nag-iisip lang talaga ako ng combo ko kung paano ko tatamaan si Sadaw. After nun, pre, tinamaan ako ni Sadaw sa mukha talaga. Tapos tinamaan niya ako ng hindi lang isa, yung peng talaga. Yung paningin ko, yung pakatulad sa cartoons, yung kulay puti na yung paningin ko. Wala ka na nakikita, no? Oo, sabi ko, putang inan to ah. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina. Diba? Sabi ko sa'yo, good job, Gra, kasi maraming hindi nakakaranas ng ganun. Ngayon, dahil naranasan mo na yun, lamang ka na sa maraming kupal dyan. Pre, isipin mo, ginugoofy ka nila, di ba? Imagine mo, sinalo ko yun ng ganun, di ba? May training pa ako. Paano nila sasaluhin yun? Di ba? Oh. Exactly. Nagdodroga pa. Oh. Paano yan? Nagdodroga. Di ba? Ito pre they make fun of you kasi nga, hindi nila ina-expect na ganung uri ka ng tao o ng ano. Hindi nila alam eh. Yeah. Pero, once na matikman nila yung ganung side ni Sadaw, malamang ma-humble din sila doon, pare ko. Kaya pre, Hindi yan sila, I'm gonna bet pare, hindi yan papasok sa lugar na gano'n. Hindi yan papasok sa mundo ng ganyan, pre. Kasi alam nila, machi-check talaga sila dyan, bro. pre alam mo yung ano, mga rapper na ino-oversell yung sarili, masyadong mataas yung tingin niya sarili. So, totoo lang kung paano sila ka-delusional sa kakayanan nila. Wala silang pinagkaiba sa mga leftist eh. Wala silang pinagkaiba sa mga ganun. Na parang putang ina lahat na kaya nila, lahat na alam nila, lahat na pwede sa kagustuhan nila. Pero pag ilagay mo sila sa platform na magkakasubukan talaga, wala. Tangina sigurado ma-overwhelm kahit pinipitik mo pa lang. May sinabi ka sa akin nun sa kotse ba yun o kumakain tayo? Parang yung mga rapper kasi kaya ang hilig parang mataas yung ego makipagsapakan kasi sabi mo nun parang na-build ng fans yung ego nila na parang kaya mo yan. Ikaw nagsabi nun na parang napaliguan sila ng matapang ka, ikaw yung the best. Yeah, na opinions. O kaya parang sila feeling nila kaya nila lahat. Parang ba? Tingin ko sa ganung parte naman, doon pumapasok naman yung doon pumapasok yung kung gaano ka ka-secured sa sarili mo. Kasi, kaya ako rin nasasabi yung bagay na yun kasi dumaan ako dun eh. Kumbaga dumaan din ako sa punto na sobrang hindi ko secured sa sarili ko. Nafe-feed ako ng compliments at the same time, tinatamaan din ako ng bash. Alam niyo yung pakiramdam na yun dahil nga nafe-feed ako ng compliment, tumatama rin sa akin yung bash. So, yun yung nagbumabalanse sa'yo. hindi siya balance, pre. Tingin ko hindi siya good thing. Okay. So, kung paano mo tinitake yung compliments, ganun mo rin itetake yung bash. So, basically, kung wala lang sa iyo ang compliments, wala lang di sa iyo ang bash. Tama. So, dumating ako sa punto na wala nang value sa akin ng compliments nung nilagyan ko na ng assurance sa sarili ko. Kasi totoo yun. Yung assurance mo sa sarili mo, totoo yun. Hindi naman kasi galing sa sinasabi ng tao eh. So, totoo yun. And paano mo ba magagawang ganyan yung sarili mo? Di ba by doing? By doing things, hindi ka magre-rely sa external opinion, di ba? So, yun. Totoo. Tsaka bukod dun, kuya, ang tingin ko rin, tawag nito, kaya ka rin ganun ibasin ng crowd. Kasi, ang nakikita talaga nila sa'yo is yung battle na nanunood yung buong arena. Tingin ko naman kasi kuya, base sa experience ko o kung nasaan ako ngayon, yung mga battle natin sa arena, yun yung mga battle na wala lang. Yun yung mga battle na bayad tayo, manalo-matalo. Pero ang mga battles talaga na nagme-make sense, yun yung mga battles na walang crowd. Walang crowd. Totoo. So, yung mga battles na walang crowd, doon ko na-build yung yung confidence ko eh. The more na solve ko yung mga shit ko behind the cam, walang crowd, tumataas lalo yung confidence ko. Yeah, I agree. Kasi ang tawag doon, pare, yung performative yun. Pagka kumikilos ka lang dahil may camera. Nagbe-best foot forward ka kasi may nakatutok na. Performative yun. Kaya, totoo yun. Di ba? Niwala ko doon sa sinasabi. Kaya tingin ko, yung sinasabi ng crowd sa'yo, nakadepende yun kung ano yung pinakita mo sa kanila. Kaya, kung gusto mo talaga na marinig yung totoong compliment, gawin mo yan mag-isa din. Kumbaga,
tiktikin mo yan din. O kung ayaw mag-workout ka din. O, di ba? Tinatamad ka, kumilos ka din. Kahit Oo. walang camera. Di ba? Walang attention, di ba? Doon ko na-build yung assurance ko sa sarili ko eh. Doon ko na-build yung kaya tingin ko kaya rin ako hindi tinatamaan ng bash o kaya rin ako hindi nagpapadala ng compliments kasi behind the cam binild ko na yung sarili ko. Ano pa bang idadagdag nyo sa akin? Oo, tama yun. Totoo yun. Ang ano pa nga yan eh, halimbawa, sa context ulit ng sport ulit ng paggawa. Halimbawa, sa pull-ups ko na lang, ang record ko, ang highest ko na number ng pull-ups, 31. So, pag nakakita talaga ng mga tao, wow, putang ina, lakas mo, mag-pull. Tatlo nga lang, ang hirap na sa iba eh. Oo. Oh, pero ang sasabihin ko nga doon, in connection sa sinasabi mo, winnerkout, tinrabaho ko yun ng ilang taon. Oo. Bago na punta doon. Tsaka yung 31 na yun, pre, hindi ko yung kaya gawin araw-araw. So, depende pa rin sa kondisyon ng katawan mo. So, yun nga eh. Kaya, in connection doon sa sinasabi mo, hindi talaga sa comments, either positive comments or negative comments, hindi yun ang pwedeng source ng confidence mo, assurance mo, kasi hindi nila nakita yung work behind it. Yeah. Pero ikaw, na alam mong ikaw yung gumagawa nun araw-araw, parang sa'yo, puta ka na, walang may karapatan dyan magsabi ng negative ba? Bakit kayo ba yung gumagawa nito araw-araw? Kung alam nyo lang kung ano yung sakit ng ulo ko, pero tinutuloy ko pa rin to. Di ba? Kaya walang may karapatan sa inyo magsalita ako. Nandun talaga yung assurance eh. Dahil alam mo yung whole picture, alam mo yung whole movie, na, ito kasi pre, sa mundo nating mga leon, alam natin sa Pilipinas kano karami ang leon. Di ba? Hindi nga, di ba? Oh, ang masakit man sabihin, ang major na number talaga ng mga tao sa Pilipinas ay mga hyenas nga talaga. Kaya hindi mo talaga i-expect na sa kanila manggagaling yung mga bagay-bagay. Pati yung compliment, sa totoo lang preyas, pati yung compliment nila, Hindi rin nagmamatter. hindi nagmamatter, hindi mo siya pwedeng i-take para maging high ka ng dahil doon. Dahil hindi nga nila alam yung buong picture eh. Thank you na lang. Thank you, hanggang doon na lang. Diba? Let's talk about hyenas. Nabanggit mo yung hyenas, you know. Paano mo masasabi kapag yung taong papasok, kasi naranasan nyo na to sa mga karanasan nyo sa mga friends, di ba? Alam nyo naman yan, may mga ganyan na ano. Paano nyo masasabi kapag yung isang tao na yon putang ina hyena to, scavenger tong gagon to na papasok sa ano? Paano? Kasi ako napasukan ako before pare, nung bata-bata pa ako eh. So ikaw, bigay ka muna ng isa. Ay, ito, si Gra. Go, Gra. Bigyan mo, Gra. Yeah, magandang tanong yon, Soy. Sa akin naman, bilang sa edad ko, hindi pa ako magaling sa screening talaga, sa totoo lang. Pero sa sa vision ko, nakikita ko yung hyena pagka nandun siya para sa lifestyle. Kunyari, sarap. Sarap lang. Kunyari, example, sarap. Example lang sarap. Gang, alam nyo kung gaano kasarap ang buhay ng rapper. Sobrang sarap ang buhay ng rapper. Pag pumasok ang rapper ng bar, siya yung pinaka-superstar doon. Naka-VIP agad dyan. Pag ang rapper pumasok sa gitna ng mga beaches, magkakagulo talaga ang mga iyaw. Rapper may pinakamadaling trabaho eh. Kasi ang trabaho lang ng rapper mag-angas eh. Diba? So imagine nyo gaano ka buhay ang lifestyle ng isang rapper. Kumbaga ang lifestyle ng isang rapper parang walking street ng Pattaya eh. Parang ganun talaga ang lifestyle ng isang rapper eh. Lakarin mo ang walking street ng Pattaya, ganun kasarap tsaka kaligaya ang buhay ng isang rapper. Ano lahat ng hinahanap mo, beaches, drugs, company, VIP treatment, everything you need. Pera, fame, power, andun lahat. Okay. Pero lahat ba ng rapper nandun para sa pag-angat, di ba? May mga rapper na nag-i-stay sila doon sa level na yun kasi andun yung lifestyle eh. Sobrang sarap talaga ng lifestyle ng rapper, man. To the point na may mga rapper na nag-i-stay na doon sa lifestyle na lang. Wala na sila doon sa vision ng... Sige nga, pre. Yan ang ano ko. At for sure, ano rin yung mga yan eh. Curious din yan mga yan eh. Bilang kayo, no? Rappers kayo. Ano ba ang mission Social media ninyo, pare? icon. At social media icon, underground king. Ano, pre?
Ano ba sa tingin mo ang dapat maging mission ng isang rapper? Baka may mga kasi may mga nanonood gets dyan nga to. na kumbaga ma-inspire sa inyo. Ako muna, mabilis lang. Kaya mong tumrabaho kahit wala namang nakatingin. Let's say kahit wala kang views, wala kang pake. Yun ang tunay na rapper para sa akin. Ang rapper kasi, yung parang sinisipag lang kapag iniilawang ka, kapag may fame ka, mainit ka, doon ka lang tatrabaho ng ano. Hindi. Dapat lumalagari ka, may liwanag o wala. Kahit wala kang views, kahit 500 views lang yan. Kahit nga nanay mo lang nanood sa'yo eh. Kahit family mo lang nakinig ng music mo, bibira ka. Kasi yun ang tunay na rapper, yun ang tunay na dancer. Sasayaw kahit wala namang nanonood. Yeah. Yeah, passion, Kasi- di ba? kasi- Passion. Love mo siya eh. Hindi dahil napapansin ka, nababalidate ka. Love mo siya kasi may identity ka na nag-exist doon sa passion na yun. Na doon mo nahanap yung sarili mo. Output mo rin siya eh. Kumbaga, ano ba tawag doon? Yung parang doon mo nare-release yung frustration mo. Output mo Minsan, siya, oo. o kaya pag boring ka, malungkot ka, gagawin mo yung trip na yun, susulat ka. Vulnerability mo, no? Oo, doon mo nilalabas yung vulnerability mo, lahat. Para sa akin, ganun ko nakikita yung music eh. Kaya hindi nagmamatter sa akin, pumutok yung isang kanta ko. Halimbawa, mag 100,000 isang kanta ko, wala kang pake. Mag 1 million sa kanta, wala kang pake. 500 lang yung views, 200 lang talaga as in, 100 lang as in, wala akong pake. Wala akong pake. Siguro kagandahan din ito, bukod sa pagiging rapper, dapat meron kang bread and butter para hindi ka na naatubiling makipag-collab at mag-release na mag-release. Alam mo, ito yung sakit na ibang rapper sa atin ah. Sa sobrang wala silang pera, ayaw nila bumagsak, diba, nasa fame sila, pababa. Nakakagad-agad na silang kumulab kahit hyenas. Maraming ganyan. Kukulab na sila ng kung sino-sino kasi nga wala na sila ibang pagkakitaan eh. Diba, napapakapit sila sa patalim eh. Yeah. Alam mo pare, ako nga, ito, tatawa siya. Alam mo na saan ako pupunta? Hindi, basta sige lang. No? Gawin mo. Kasi, May ganun di ba sa grupo ng sayaw? hindi nga, ito nga, dyan ako papunta eh. Art in general, pre, basta trabaho mo art, involve art, dapat talaga hindi yan ang bread and butter mo. Sige, kaya Diba? pagtapos mo magsalita ka. Yeah. Di ba? Kasi nga, doon ka papunta nga eh. Katulad na sabi mo, dinodouble down ko lang yung sinasabi mo, pre. Kaya nga, ako hindi lang basta rap ha, hindi lang basta rap. In art in general, for example, dancer ka, hindi pwedeng bread and butter mo ang dancer. Kasi ang mangyayari doon, ang dancer is gig lang. Gig. Pag may event, kailangan ka, doon ka lang ikita. So, Damn. wala kang pera. Diba? Kaya pala nagme-make sense bakit nung bata tayo, yung mga sikat na artist lang, yung mga may yaman na artist, Kiko Miranda, ay Chito Miranda, di ba? Di ba? Oh, yung Kamikaze, yung mga nag-aral sa mga malalaking universities. Kasi makes sense. Oh, so basta involve art, mahirap talaga, pre. Let's be honest naman kasi ang art talaga, ano yan? Tapos ang mahirap pa sa art, kailangan mo trabahuin. Ano ka talaga eh? Zero, level 1 ka Pupunduhan mo talaga. pa yun. Oo, level 1. Pupunduhan mo pa yun. Dang. So, Gamit pa lang. ako yun ang tip ko sa mga taong gusto pumasok sa involved art like songs, dancing, or what. Okay, may passion ka, may mission ka, but make sure na meron ka pa ring something na magpapakain sa'yo. Kasi, let's be honest, hindi ka mapapakain 24/7 ng sayaw, kanta, or what eh. So, yan. Going back dun sa question mo kanina, paano masasabi kung hyena o lion? Ako, ang sagot ko dun, ang mga lion kasi, alam mo yung buong proseso eh. Alam mo yung ups and downs, di ba? So, dahil alam mo yun ang hugot mo, napagdaanan mo yun, sinishape talaga nun yung enerhiya mo eh. Kaya magharap pa lang tayo, magkakabasahan na tayo kung anong klase, kung ano yung lalabas sa bibig mo, ganun. So, dahil itong mga hyena nga, gusto lang nila yung lifestyle, gusto lang nila yung sarap, mahalata agad natin yung pag nagkwentuhan. Kung ano lang yung klase ng lalabas sa bibig nila. Actually, tayo, may mga trap tayo sa conversation natin, tinetest natin yung tao eh. Bigay natin ng question na to. Paano niya to sasagutin? Mahalata mo kung magsisinungaling siya o mag-oversell na naman siya ng sarili niya. At masasabi, putang ina, it doesn't make sense ah. Tingin ko naman, kuya, ang difference ng hyena at saka ng lion is yung vision talaga. Talaga, oh. Vision talaga ang difference nilang dalawa. Kasi kanina, actually nag-click lang sa akin to ngayon lang eh. Kasi nung tinanong mo ako kanina tungkol sa mga rappers, kung ano dapat ang vision ng mga rappers, parang ganun yun, di ba? Yeah. Actually, ang sagot ko doon is, tawag nito,
unang-una, dapat alam mo yung end goal mo. Kasi ano ako, kuya biblical ako ng uri ng tao. Tawag nito, mahilig ako sa Bible, mahilig ako magbasa ng Bible. Hindi ko pa kabisado talaga lahat ng Bible, pero isa yun sa mga paborito ko rin talaga. Naniniwala ako sa calling Naniniwala ako sa calling. Kung ano yung calling ng pare, naniniwala ako doon na lahat tayo may calling. Alright. Tapos, itong pag-rap na to, ito yung calling ko. Calling mo. Ito yung calling ko kay G.O.D. Na ito yung ginamit niya sa akin ito yung ginamit ni G.O.D. sa akin na instrument, o ginamit ako ni G.O.D. na instrument through music, through rap, para ipakalat yung influensya niya, yung wisdom niya, yung knowledge niya. Parang ganun ko siya tinitignan. So basically, itong rap, ito yung calling ko, pero still, gusto ko pa rin maging tao. Gusto ko pa rin maging lalaki. Ano ba ang quality ng isang lalaki? Kaya mong alagaan yung pamilya mo. Yeah. Dangerous ka. Yeah. Kaya mong mag-provide, di ba? Totoo. So still, andun pa rin ako sa path na gusto kong maging lalaki. At the same time, ginagampanan ko yung calling ko kay G.O.D. Yung calling ko kay G.O.D. rapper Kaya tingnan mo logically, ang huling hit ko parang 2 years ago na. 2 years ago na ata yung pinakahuling kanta na nag-hit sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagugutom, pare. Hindi pa rin maganda hindi pangit yung bahay ko. Hindi ako gutom, hindi gutom yung pamilya ko. Bayad lahat ng bills namin and shit. Kasi nga, si G.O.D. nag-provide si G.O.D. Bakit nagpo-provide sa akin si G.O.D.? Kasi ginagawa ko yung calling niya sa akin Kumbaga, habang ginagawa ko yung calling niya sa akin, hindi niya hayaan na dry yung plato ko. Siyempre, bakit niya hayaan yung dry yung plato ko? Alam niya na nakipaglaban ako sa mga demons So at the same time, iti-take care din ako ni G.O.D. kung paano ko tinitake care yung power na binigay niya sa akin. So going back sa question, kung ang calling mo is rapper, kailangan meron ka pa ring standard o qualifications ng isang lalaki. Kasi doon pa rin papasok ang buhay Hindi aalis doon. Kasi baga may foundation ba? Tawag doon foundation Kasi rapper ka nga, hindi mo naman kaya mag-provide. Yeah. Maangas na rapper ka nga, hindi mo naman kayang protektahan yung family mo. It don't make sense. Rapper ka nga. Pero, napabayaan mo naman yung katawan mo. Para sa akin, Ang ahina nga, pre. Maganda nga yun. Di ba? Ganun ang ahina talaga Kumbaga, punta tayo sa Animal Kingdom, di ba? Ang lion at saka hina, they're both carnivores. Di ba? Pero, ang literal na hunter, ang magaling na hunter is lion. Ang hina, naghihintay lang sa huli ng lion. So, hindi siya dangerous talaga. So, tumutumpak yung sinasabi mo, pre. Nag-make sense talaga. Kasi nga, hindi nawawala yung foundation mo bilang lalaki at napapansin natin yun sa mga hainang tao Gusto lang nila sa sarap. Lifestyle. Pero yung pagiging dangerous, pagiging provider, wala. Kasi makikita mo, bonjing. Naranasan ko nga mapasukan ng hyena dati, pre. Na, totoo, doon talaga yun nasa lifestyle, masaya, enjoy kayo. Ang buhay ng social media, bumabaligo talaga. Next week, di ka nila mahal Kung nandun ka pa rin ba sa akin next week na hindi nila ako mahal, diba? Pag dumating yung panahon na hindi ako mahal ng tao sa social media, andyan ka pa rin ba? Doon mo testing yung mga hyena Kasi baka nakaabang lang sila sa food trip. Ay, puta, nauuga na yun. Totoo yan. Baka mamaya wala nang matirang food trip, ganito, ganyan, alis na tayo dito, tara, wag na tayo dito. Ang Layon, maghahan pa rin tayo tuloy sa Stay still yun, pare. Pag kayo magkakasama, kakain kayo magkasama. Stay still yun, pare. Tangina, maniwala kayo sa akin. Ganun ako kanirdo na uri ng rapper. Nanonood ako ng documentary ng mga Lions. Kilala ko sila Scarface, ganun yung... Lion King. Sila Three Brothers, sila Scarface. Kilala ko yun, pre, mga Lions yun na nag-dominate sa Africa Tapos may documentary kasi sila. Si Scarface yung yung may pilat yata sa mukha. Pero diba? bandang uli, napalitan na yung rain niya. Laging ganun laging ganun. Every 13 years, napapalitan sila ng rain napapalitan sila ng hari Tumatanda na sila, madya-challenge sila ng bata Pero gusto ko kasi yung ugali nila bilang lalaki. Meron pang lion dun, pre. Meron dong lion na tatay siya ng 3 lalaki na naghahari ng kingdom na to. Pero pre, isipin mo, kinakalaban niya pa rin yung mga anak niya. Wala yung mga anak niya, down sa kanya, pre. Hindi siya kinakalaban ng mga anak niya, dinadalan siya ng pagkain ng mga anak niya. Andun yung quality ng mga anak niya na alagaan siya. Kasi
ikaw nagpalaki sa amin eh. Alagaan ka namin. Parang ganun yung thinking ng mga anak niyang Lions din eh. King na yung mga yun ha. 3 yun eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Pero inalagaan pa rin nila yung tatay nila hanggang sa kahuli-hulian. So, by that pare, ang sinasabi mo, may utang na loob din ng isang Lion. Oo. Pero Diba? bukod dun, Kasi- isipin mo yung tatay nila, hindi tinatanggap pa rin yung utang na loob. Ano pa rin, domination pa rin. Domination pa rin, yo. Kumbaga, kung titingnan ko siya sa pantaong version, parang kung tatay kita, ililibre kita sa restaurant, hindi ka papayag. Yo, ba't mo ako ililibre sa restaurant? Anak kita eh. No, kasi parang na-appreciate ng mga anak yung ginawa sa kanila ng airpot. Then, so, yun ang wala sa hyena, pre. Appreciation eh. Oh. Diba? Buraot lang. Alam ko mag-agree kayo dyan. Buraot lang, pare, buraot. Morals Ginagawa tsaka- ninyo sa kanila, hindi nila na-appreciate. Kumbaga, dapat ka gawin, ide-demand pa eh, dapat ka gawin mo sa akin yun eh, di ba? Tingin ko doon pumapasok yung values tsaka morals, kuya eh. Tawag nito lagi kong sinasabi kay Soy yun eh, na identity ko ang values ko tsaka morals ko. Kaya once na binali ko ang values ko tsaka morals ko, tingin ko yun ang time na dinidinay ko na yung identity ko, di ba? Major na pinagkaiba ng Lion tsaka mga hyena. Ang Lion, naiintindihan niya kung yung mensahe galing kay God. Ang hyena, hindi talaga niya maiintindihan. Kahit nilalatagan siya ng Diyos, pinakikitaan siya ng signs ng Diyos, hindi niya na, ungrateful siya, hindi niya na-appreciate yon. Tatakbo pa rin siya sa pagpili ng mga coward na move. Kasi ito, medyo meron na akong sense ng buhay ni Gra eh. Tapos binanggit niya kung paano siya tumatanggap ng mensahe kay GOD. Ako yung mga nakwento ko sa inyo, talagang sabihin ko sa inyo, nakipag-usap talaga ako sa Diyos. Katulad nga nito nga, di ba, nung sabi ko na dapat mag-settle na ako, magagawa na ako ng bahay sa Cebu, yung ano ko. Pero binaha yun pre. Nasabi ko kung natuloy yung plano kong yun, wala na yun lahat. Tapos meron ako isang gagawing business din, tapos biglang nagtaasan naman yung gas ngayon. At kung pinursu ko nga rin yun, wala rin ako dito. Yun yung mga nakikita kong sign. Tsaka yung mga pagpasok ng pera sa mga pagkakataong hindi mo ine-expect. 'Di ba? Kasi alam mo pare, pag hayina ka tas tanga-tanga ka, alam mo nandyan na binigay na sa'yo, may opportunity sa harap mo. Pero dahil iniisip mo, dapat kasi nandun ako sa sa mas cool na senaryo eh. So, Ang grateful na. oo, pero may opportunity dito sa harap mo, hindi mo yun nakikita, tatanggihan mo yun, liliko ka pa rin, pupunta ka pa rin doon sa ibang bagay na yun na lumalayo na nga sa'yo eh. Lumalayo na. Pero dahil nandun ka sa delusion mo, na yun yung masarap, yun yung masaya, tangina, dapat nandun ako eh. Nagagalit na ang Diyos sa'yo, putang ina, may binigay na ako, nandyan na sa harap mo. Di mo nakikita eh. Tingin mo doon yan, tingin mo sa ganun. Di, agree ako doon. Pero meron pa ako sasabihin, pare, na gusto ko sumagot kayong dalawa kasi kayo makaka-relate dito. Kasi may napanood din akong documentary, pare. Nung wala nang mahuli yung mga lion, actually, nag-iisa lang siya. Inoobserbahan doon yung mga hina na to, sanay na kumakain pagka nakahuli tong lion na to. Ngayon, may one time, wala nang nahuli yung lion, pre. Mga 5 hours, 8 hours nang walang mahuli. Ang ginawa ng mga hina, dahil wala nang mahuli yung lion, pagod na. Yung lion ang inatake nila, pre. Kinain nila yung lion. Good lesson yun ah. 'Di ba? So, would you agree pare na isa sa mga traits din ng ahina, kaya mahirap talaga silang ipasok sa circle kasi once na ma-down ka, Ikaw naman ang kakainin kakainin nila. nila. Parang ang metaphor nila ngayon dyan is parang ikaw na yung lilibakin nila pagka wala na sila sa buhay. Na-experience nyo ba yan sa buhay? Oo, ako, number 1 to. Ako muna. Pagka yung may kabif nga ako eh. Sila yung nakikisawsaw. Kumakampi sila dun sa kabif ko eh. Ooh. Sila yung parang nakikita ko sila eh. Hindi ko na sila name drop. Pero wish ko na lang talaga sila ng good life talaga. Ay. Pero alam ko sila talaga, nakikita ko yung name eh. Pero yun, guys. Ingat kayo palagi dyan. And wish ko good luck sa buhay ninyo. Pero yan, ito mensahe ko na rin to sa inyo ha. Gusto ko lang naman malaman ninyo na kung ano man yung mga decision ko sa pag-iwalay-walay natin. Wala akong ibang choice kundi yun talaga ang kailangan kong puntahan na decision. Ay. Ikaw bro, Tawag nito, gustuhan ko yung sinabi ni Ninong kanina. Tawag na totoo yun. Tawag nito, compost ang lion sa messages ni GOD. Isipin nyo, gaano kasarap aralin ng game. Merong oldest profession, pimpin.
Nature ng babae, game. Pera, game. Ang daming pwedeng aralin na game. Sarap aralin ng game. Pero isipin nyo, beyond that, ang pinaka game talaga na kinakain ng human evolution from dating dati pa lang 2000 years ago pa lang is yung words of God nga, 'di ba? Wisdom ni GOD. Imagine mo 2026 na ngayon. So beyond pa dun yung bilang ng game ni GOD, 'di ba? So isipin mo, hindi ka nakikinig sa game ni GOD knowing na 2,000 plus 20, di ba, ilang taon na mahigit yan. Lost ka nun. Lampas pa sa 2,000 years. Pabubo ka nun kasi sino maglalatag ng impormasyon sa'yo? Damn. Di ba? Wala maglalatag na, hindi katulad ngayon may mga libro, kung wala internet. Dati, libro. Paano sila nung mga panahon nila na hindi pa ganun ka accessible yung impormasyon? Basic game na yun. Pero at the same time pa rin, maging cautious pa rin tayo, tingin ko. Kasi meron din matalinong tao, ang sabi niya sa akin, ito yung sinabi na sa akin. If you see Buddha, kill Buddha. Paniniwala daw yun ng mga Buddhism. If you see Buddha, kill Buddha. Anong ibig sabihin daw nun? Pag nakita mo si Buddha, patayin mo si Buddha. Parang ibig sabihin kasi nun, kuya, dumarating kasi sa point na sa sobrang talino ng tao religiously, marami na siyang game tungkol sa mga Bible, sa mga spiritual na game, ganun. Nagiging entitled na sila. Gets mo ako? So, kailangan mo patayin yung version na yun para mas magets mo pa yung beyond ng game na yun. Nagets ko yun kasi nga napag-usapan din namin yung last time na merong, ang tawag ko dyan mga purist na sa sobrang kaalaman nga sa libro na to, Nagiging, lahat na ng perspective niya, nagbabase na doon, pre. Di ba? Kumbaga, hindi nagiging close-minded ba? Imbis na naging open-minded ka sa word of the God, putangin na naging close-minded. For example, ano ba yung lagi nilang inaano, pre? For example, yung pagtatato, di ba? Pagka nagtato ka sa video, putangin na, kasalanan yan. But syempre, doon na sila nagiging close-minded. But syempre, kung si God ang titingin nun, maliit na bagay lang yan. Okay lang yan. Pero actually, nasa Bible yan, di ba? Yeah. Pero ikaw ba, sinasabi mo, sinusunod mo yung ano ni God? May tattoo ka ba? Wala akong tattoo yan. Wala Kasi talaga? wala akong isa tattoo. So, inano mo yun? Pero Talagang hindi pinanindigan ako mo nagtattoo yun? kasi O anong take mo doon? values ko yun eh. Tingin ko di siya bagay sa akin eh. Kasi nung bata kasi ako, influence ako ni Al Pacino. Nanonood ako ng mga movies siya dati, Scarface, Heated, Godfather, blah blah blah. Tapos never ko nakita may tattoo sila. Kumbaga pinapagalaw nila ang streets o ang company nila through respect, through power, domination, wisdom. Alright. Kaya So, yun ang take mo dyan. Kumbaga, tingin ko hindi ko kailangan ng tattoo para masabing maangas ako ba. Tingin ko ako nga lang ata so, yung rap. wala kang tattoo hindi dahil sa Bible. Oo, hindi dahil sa Bible, dahil sa values ko talaga. Values tsaka morals ko talaga, gano'n. Oh. So, tinan mo yun. Nag-free flowing tayo. Mag 50 minutes na yun, So, may insight pa. Oh, hindi. Baka may mga upcoming events ka, music. Yo, Grade Great Magi, meron nga pala paparating na mixtape, April 20 yon, abangan yon, walang safe Magi, aye. Yan, mga social medias mo, bro. Pwede nyo ako i-follow sa social media ko. Meron akong TikTok at Grade Great Official. Yun din yung Instagram ko, pati yung Facebook ko, Magi. Siyempre, YouTube. Doon nyo makikita lahat ng mga musics ko. Abangan nyo yung mapaparating ng mga music video ko. Yes, Testingan kami ngayon sa Dao. Sino talaga ang paparating na underground king? Alam mo, kung sakali mga maagaw mo yung trono sa akin, masaya pa rin ako sa'yo. Kinlaim pa rin, pre. Pre, at least, wala, hindi mo ibibigay yung ano na yung sa hyena, yung trono na yung sa pare. hyena. Kung sa'yo mapupunta, masaya pa rin ako, pre. Hindi, ganito bago tayo magtapos, nung kinlaim ko yung game na yun, pare, dami nagsabi na hinahama ko si Boogie, hindi, pare. Game is a game. If you know, you know. Doon ako naniniwala. Pero wala akong tinatapakan. Hindi ko tinatapakan si Boogie or yung ganito, ganyan. Game is a game. Yun lang. If you know, you know.
So, Shout out, Boogie. So yun pare, sobrang malaman yung pinag-usapan namin. No? Don't forget to follow Grass sa mga social media niya. Baka yung mga ilalabas niyang kanta. And syempre, si Sadaw din, may bagong labas yan. Mga napapalibutan tayo ng mga rapper icon dito. So, Nilalagay ko yung pillars mo dun eh. Aswag. yeah. mag-iiyakan yung mga, imbis yung mga hyena, mag-iiyakan yun. Tinabi ko sa'yo yun eh, kaso wag na. Pero still, di ba? Tawag na Masala ito. walang safe. Pero still, tawag na ito, na-appreciate namin kung paano nyo sinusuportahan yung hip-hop. We really did. Grateful kami sa paglawak ng hip-hop. Pero still, sana ma-differentiate nyo yung difference ng hyena tsaka ng lions. Yeah. Yun ang lesson natin for today, Magic. Yes. Nice. Malaman-laman yun pare. So again, don't forget to subscribe pare. Leave a comment down below. Ano masasabi nyo itong mga pinag-usapan namin, no? Ay. Leave a, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalik kami. Kung si Boogie, 2 joints kami, 3 game. T-shirt lang na puti. Yeah, we pop out in you. Walang pake, walang pake. Ayaw tao, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etaset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang anti-polo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko.